Kamusta? Man, tol. Sorry tol, late ako. Saan? Magagawa pa ba tayo doon? Sanay na ako doon. Welcome sa episode 4? 4 ng Kanto Thoughts Yes! from Episode Leave the 4. Kids Alone. And sana enjoy nyo yung series na to. Marami pa kaming pinaplano niluluto na kaabang-abang. So, stay tuned lang palagi. Yes, leave the freaking kids alone. Yep. Kaya sa bahay kami ngayon. Yeah. Sa home studio, home court. Nakabadyaw, pajamas, jacket. So yun, pretty laid back kami for today's episode. Relax muna ng konti. Medyo pagod eh. Medyo madaming ganap ng mga nakaraan. Dito kami ngayon sa studio ni Iggy. Hindi muna kami lumabas para bawas gastos din. Actually, ang mahal ng mga session natin ng mga nakaraan, no? Kape, gastol. Pero, alak. Pulutan pa. Pucha. Yung pulutan? Papamahal dun, ipag-inuman. Sabagay. Tapos, dito muna sa studio kasi isa pang magandang factor doon is yung mga mic na gamit niya kasi sa studio. Yun, quality kumpara dun sa mic ng camera. Siyempre medyo... Yeah, para naman mabigyan namin kayo ng mga malinis na audio. Yes, sir. Alright. Mas maintindihan Ross, nila, no? sorry. Alright. Yeah, shoutout kay Russ. Sinong Russ yun? Yung rapper? Si Nobody. Okay. Kala ko si Russ, Yung Simon. Alright. Sana okay kayo kung nasan man kayo ngayon. At sana relax kayo at safe. Today's session will be a very chill session. Tamang low caffeine na lang. Actually 2 shots din siya pero para sa akin mababa lang yan. 2 shots epekto pa? sa akin. 2 shots yan? Oo. Pagka diretso trabaho ka na mamaya. Inaantok na nga ako eh. Grabe yung grind. Grind is real. Gian, anong kinuha mo? Strawberry lang. Yan, bading. Sabi ko, titirahin mo ako Ang inumin niya kulay pink. Ayaw kasi mag-caffeine. Gusto ko lang kasi matulog mamaya. Hindi kasi siya ngayon eh. RD siya ngayon. Rest day siya ngayon. So parang gusto niya lang siguro mag-chill. Masarap naman. Gusto niya maging bading for this Sunday. Medyo may pagkabading kami. Yun, so yung araw since chill nga lang tayo, ang isang reason kaya medyo pagod din kami lumabas kami kahapon. Kaya lang kami umuwi. So, bibigyan lang kami ng konting story. Share lang ng konting story about what we did last night hanggang kanina. Beach trip. Yun. Birthday kasi ni Ginong last week. Tsaka ni Leonard. Si Leonard naman ngayon ang birthday niya. So, pinagplanuhan nila, nag-decide sila na pag-isahin na lang yung celebration. Pero yung gastos hindi. Hindi, ambagan. Oh my God. Pero pwede na. Okay lang, wala Celebrate problema. naman. Ang problema yan. Oo. Lang naman siya. Kumbaga kung ikukumpara nyo sa mga nakikita natin sa social media, cheap resort lang. Cheap public resort na... Yung beach na maraming tao. may mga lumulutang na shit. Hindi naman. Maayos naman. Maganda. Ang layo lang nung dagat. Mga lakad kayo 1 kilometro, andun yung dagat. Pero andito ka beachfront ha. Ito yung sand. Low tide kasi. Sobrang low tide, grabe. Andito kami. Halimbawa, kinakaupuan namin. Siguro 500 meters yung low tide. Andun pa yung mababaw na part pa yung bago ka pa mapunta dun sa deep sea talaga. Grabe no? Sobrang lamig din kahapon. Parang, iba. Ganun ba talaga dun sa Kalatagan? Walang. Grabe yung hangin. Parang kalatay siya eh. Kalatagan pala. Shoutout kay Kuya Indot. Doon kami nagstay eh. Yagi! Walang age. Ha? Kuya Indo lang. Kuya Indo? Kala ko Kuya Indo. Di ba lagi tayo tiyatama ng mga taga doon? Indo po, walang age. Kuya hindot ng hindot. Kuya Indot. Hindi, paano kung Kapampangan? Hindi magkakaroon ng age yun. Sabagay. Kuya Indot talaga eh. Wala. Kuya hindot. Nagtaka din ako kasi parang solid din yung lakas ng loob niya. Hindot talaga yung pangalan niya dun sa resort. Indo pala, Indo. Pero okay, masaya din. Okay din. Masaya. Pagdating namin doon, siguro, simulan natin sa umpisa. So,
kita-kita kami around 5 a.m. sa may pavilion dito. Taga Laguna kami dito sa may area namin, sa may mall dito. Tapos yun na, simula na. Ang check-in namin is 2 p.m. pa. Dapat. Umalis lang kami ng 5 a.m. kasi ayaw na yung ma-traffic. Shit, yes, traffic sir. sa Tagaytay. Oo, grabe traffic sa Tagaytay, sa Alfonso, doon sa racetrack. Ewan ko ba ba't paborito na lang mga tao ng Tagaytay? Oo, wala kaming choice kundi doon dumaan kasi kung mag-SLEX pa, ang layo ng iikutan. So, anong nangyari, mula 5 a.m. na biyahe na kami, siguro mga 5:20. Yun, dying stopover para lang makain yung oras. Halos wala pa rin bukas. Hinto-hinto lang. Video, yun. Abangan nyo yun. Ano namin yun. I-upload namin yun. Isama yung mga kaibigan namin, mga bros namin iba. Tsaka may sis din na isa. Sissy. Sis, tapos may isang balls. Isa lang balls, tsaka sige, tawag namin sa kanya. Sis oh. Single ball guy. Single ball guy. So, parang tama sa kanya pag sinabi mo sa kanya, parang wala kang bayag. Parang kasi isa lang eh. Di ba? Meron pa rin. Pero, sabi niya, mali ka. May isa pa. Parang wala kang bayag. Rod. Ay, sorry. Nag-draft Si Raf. name na naman. Raf. Taga siya pangalan Raf. Baka kasi pag-usapan siya sa trabaho. Hindi pala alam, no? Hindi, para open naman siya doon, eh, no? Ay, pinost niya ata yung tinanggal sa kanya. Pinost ba niya? O sa atin lang sabihin. Hindi ko alam. Midnight day. Oo. Anyway, yun. So, sa biyahe, saglit lang kasi walang sasakyan eh. No. So, to make the story short, nakarating kami sa resort ng 10 a.m. Which na is, ba yun? 4 hours Kasi tayo stop earlier eh. than our, Tayo na stop for yellow. Lahat na ata ng Dali. Tinigilan nila. check-in. Bakit nga pala Dali gusto ni Leonard? Buwagag daw yung yelo. Gagos legit, sinabi niya yun. Maririnig ko sa video. Ang bobo niya. Sabi ko, Tol, Alphamart na lang. Oo. Di, Tol, maganda yung yelo sa Dali, buwagag. Sabi ko, parang bigas lang ah. Kanina, bigas ah. Parang bigas lang ah. Shoutout Di, sa totoo Leonard. kasi yung yelo doon iwahiwalay, Tol. Oo. Di ba, hindi yung talagang hahampas mo pa para Okay nga lang hampas na onti eh. Ang arte niya eh. Pero ang maganda kasi doon talagang solid yung yelo na gano'n eh, di ba? Kasi yung clear na clear. Pero okay lang, ang dahil ng yelo, putya yan. Wala lang nga. Anong kinabukasan eh. Hindi, yung kinabukasan, okay. Nilagyan niya kasi ng isda at kung ano-ano pang mga tinataraga ulam yung yelo. Wala, naglasa tuloy. Sa laula, Leonard. Kung tutuloy natin yung istorya, lang, parang, pagdating namin doon, mabait sila Hindot. Mga okay yung Sila mga... Hindot. Tol ng H. Indo, sila Kuya Indo. Ibiblip ba natin yun? Hindi, pangalan niya yun eh. Hindot? Kumbaga Yung siya... pangalan yung Hindot? Ano yun? Shoutout na rin sa kanya yan, Kaya Tol. saan salita ba yun? Huh? Tagalog ba yung Hindot? Pangit ba salita yun? Ewan ko. Comment nyo nga kung pangit nga yung salitang Hindot. Ano ba yung sabihin nun? Kaya nga. Hindi namin masyadong alam. Hindi namin masyadong nagagamit dati yung salitang yan eh. Parang narinig ko lang yun pag galit. Parang old school na pang-aasar ata yun o ano? Hindot! Galolo, parang galit ka. Hindot! Ay hindi, ang ibig sabihin yata nun, fire eh. Kantot? Oo. Diba? Hindot. Magkatulog. Kasi mahilig si Kuya Hindot. Kaya ako yung pangalan niya. Siyang kuya ng mga... Pamilya niya pala yun, no? Bloodline niya pala yun, no? Kaya po wala yung pinangalan kasi tatay ho namin siya. The Hindot family ang po. May Toro family, may Hindot family. Tagay na niya, Tol. Pwede Try siya maging yun, vlogger no? pala, Tol. Ina, baboy niya. Anyway, go, sorry. Hindi, yun lang. Dumating kami doon ng 10. Mabait sila kasi tinanggap agad nila kami. Kumbaga, wala nang sabi-sabi na, ay, hindi po pwede. Tupa kayo eh. Yan, pinapasok naman agad kami, nakapag-prep na kami, piniram kami ng mga gamit na kailangan. Tapos yun na. Enjoy lang, relax. Kami, siyempre sobrang aga namin doon, wala pang tao. Kasi hindi na ina-expect, ewan ko kung masyado lang kaming vain, pero putya, hindi kami nag-expect ng darating. Akala kasi namin, Kami mga lang. mumurahing, lang yun, kumbaga parang medyo chipa hanggang resort lang eh. Kasi sila may mga tao ngayon, gusto nila yung medyo Instagrammable, aesthetic ang datingan. Kami wala naman pakialam doon, gusto namin mag-relax lang, mag-chill, banding, gaguhan lang. Pero grabe no, dumagsa yung tao. Kung una, sobrang lakas ng hangin, sarap, tapos makulimlim yung panahon, di maaraw. Ang nirentahan namin ay kubo. Oo. Kubo lang, tapos may kwarto lang yun, tabi-tabi lang kami.
hangin, sarap. Tapos wala, relax na kami. Nag-prep lang ng food, tapos kain, tapos relax. Walang kaingay-ingay. Putsa, pagdating ng mga alas 12, alauna, nagdatingan na ang mga geng-geng. Putsa, mga Youngsta na? youngsta, datingan, papalapit pala. Malayo pa lang, rinig mo yung speaker, oh. Grabe. Pagdating doon, tumabi pa sa amin, yun na. Youngsta na may madalang malaking speaker. Doon na lumabas tapos ang pagiging tito namin lahat. mga trap music and shit. Doon na lumabas ang pagiging tito namin. Wala na, parang makakasimangot na. Nagreklamo yung iba. Itong ingay. Kaso siyempre, di ka pwede magreklamo kasi public naman yun. Kung gusto mong tahimik, di that private nga naman, di ba? Wala lang, kumbaga na ko lang na, tito na talaga itong mga tropa ko, putya, ayaw na lang maingay. Samantalang dati, ang gusto namin, paingay. Kung kaedad namin, yung edad namin dati, sasabayan namin yun, speaker, tol. Maingay din. Or hindi, iba na yung Parang ganun din kinalabasan eh. Sinabayan din natin eh. Gago si Medrick, naglabas ng speaker na pang concert ang puta. Ang laki ng speaker na dinala. Outing, ang dinala niya yung yung parang JBL na mga ganito kalaki. Yun, ang ending. Dikit-dikit yung kubo. So may speaker sila, nagbibidyoke. Bidyoke din kami. Yung katabi namin, bibidyoke din. Pero iba-ibang era naman. Diba? Trap music, tapos dito yung mga mid-2000, tapos dito yung mga journey. Dito yung mga air supply. Kami na makasabay. Ayun, sabay-sabay. Para laging mash up nga ng Joey Valdivino, Wala ka man ngayon sa aking piling. Yung mga ganong shit. Yung mga love song na may sobrang upbeat. Nagiging budots na sa huli. Wala ka man ngayon. Laging ganun ang puta yung ending, no? Ang goal lang naman nun, kasi sobrang tagal na rin namin na hindi nakakagawa ng gano'n, nakikita-kita. Feeling ko, mas maganda yun talaga going every year eh. Siguro sa mga ibang kahit anong tropahan ng mga lalaki, no? Oo. Parang importante yun para sa akin. Feeling ko, okay yun going every year sa mga tropahan, no? Parang mas okay. Siguro last time na nakapag-outing kami, parang 2014, 13. 5 years ago eh. Kung galawin yung mic to. Tanda mo yung Yeah. yung ilog tayo. Ilog yun sa Laguna. My high? Hindi, parang doon. Pero hindi pa tayo mabot ng Mayhay. Parang, basta sikat din yun Tapos parang hindi pa siya sobrang sikat dati. Konti pa lang nakapunta. Public din yun no? Oo, public din. Wala pang mga youngsta na nun, mga bata pa sila. Wala. Solid. 2013, 2014 siguro yun. Pero ganun din no? Parang sarap din yun. Isipin mo, ilang taon na Trip yun to? natin. 12 years? Mas konti pa tayo nun Parang tayo lang nila Jose yun no? Rod, gano'n. Konti pa kami. Yung mga original OGs. Si Alcab. Ay, doon ba siya nun? Ay, oo nga. Ata. Ano pa ako nun O-block ako nun di ba? Si Dom Bandon. Si Dom, Wala. yun yung lagi nagba-backtype sa amin sa mga swimming pool. Ba't di siya nag-backtype doon sa ilog? Bato ka agad samahan sa kanya. Ang babaw kasi tol tingin ko si Dom Tol Mila ay isang Indiano Bakit? Lagi siya nabaka tayo bigla-bigla. Diba yung mga Indiano sa sa mga release sa mga video. Yung lalapit lang sila, parang may makita silang chick na trip nila. Ay, gagi, biglang backdive. Di ba? Para mapapansin sila. Oo. Grabe pag mapapansin nila kaya mag-backdive. Tapos sobrang fail naman yung backdive nila. Hindi sila pinapansin. Hindi, tol. Pangit talaga yung landing. Hindi sila landing na maganda. Parang para tulungan sila. Well, mga Indiano naman sila kahit anong gawin mo, mabubuhay pa rin sila. Weird Imbis na ma-impress yung babae. Parang weird. Takina nito. Or baka yun yung impressive sa kanila, tol. Backdive? Hindi, yung hindi mo malalandang hindi mo malalandang maayos ng tama. Landing mo mukha yung kalapat. Plakda. Pero going back 12 years, yung last namin na nalabas. 12 years, no? Wala pa tayo. Ang ginawa natin 12 years na yun, tol. Wala. Parang inom lang lagi sa bahay nun Palagkikita, gano'n. Inom lang lagi, trip. Pero madalang na rin yun Yung pagkikita rin natin no? Pag may mga birthday na lang, no? Pero, ang saya din. Nakapag-relax din. Ay, hindi siya totally relax no? Parang unwind talaga. Parang kahit marami kang ginagawa. Parang nakakapagod Pag-luto, pag-drive.
pag-aasikaso sa mga pagkain. Nakakapagod magkwentuhan kasi kailangan mo sumigaw ang ingay kasi. Oo, kasi putang ina, iba-iba yung tugtog, no? Oo. Tapos di mo alam kung anong pipiliin mo doon papakinggan. Ito ba? Andito ako sa New Gen. Pakinggan ko yung mga Skastakli, mga pinapakinggan ng Flow G. Which is okay lang, walang problema. Maganda yung mga kanta nila. Yung sa amin, sa may mga nagpapatugtog ng mga medyo, mga genre ng mga banda-banda. Or yung pangatlo, sa katabi namin mga oldies. Napapatugtog Air Supply, Journey. Anong kaya papakinggan ko doon? Wala, lahat. Tapos nagsasaltaran lahat sabay-sabay. Pagod din eh. No? Meron akong, meron akong gusto sabihin sa'yo eh. Yeah. Parang, yung ginawa natin kahapon hanggang kanina, so, relaxing naman siya. Oo. Kumbaga, Very much. feeling ko, kailangan ko din siya or kailangan natin. Pero ba't parang at the back of my mind, parang meron akong dilema. Na Okay. parang di ako dapat nagre-relax. Parang dami kong kailangan gawin para mag-relax. Parang may ganoon ako na Yung mga feeling weird, nasa bahay yung isip ko na kailangan akong tapusin. Parang di ako pwede mag-relax ng ganito. Parang di ko deserve to. Parang mga ganun. Feeling ko lahat naman tayo nakaka-feel ng ganun. Ewan ko sa ibang kasama natin. Pero nakita ko kay Rod, nakita ko rin kay Medrick. Parang busy lahat sa phone like, to check kung sino yung mga naiwan nila sa bahay. Feeling ko ganun yung mga lalaki, pre. I mean, protective instinct. Kahit pag may family ka na, parang kailangan mong isipin. Or siguro kung wala ka man family, parang pagdating mo sa mga age natin at 30 na, parang Alam mo yung priority. paramdam na parang meron ka hinahabol kasi, tol. Feeling ko baka kaya kailangan mo tong unwind kasi parang naka-program ka everyday na fuck, hustle shit, ganun. Parang meron ka hinahabol na parang pag nag-chill ka ng konti, may mali. Parang pag nag-relax ka ng konti, parang may mali, parang meron akong hindi ginagawa, parang hindi sapat yung ginagawa Parang may ko. balik no? May balik yung parang pahinga. baka hindi mag-work yung mga ginagawa natin or yung mga tinatrabaho natin kasi parang kagre-relax boy, wala kang karapatan mag-relax pa. Kailangan mo munang pagurin yung sarili mo o ubusin yung sarili mo, hindi pa pwede mag-relax. Ang relax sa huli na yan. Parang meron akong ganun na minsan biglang gaganon sa akin sa isip ko o sa damdamin ko. Baka kaya ganun, kaya tinatawag nilang unwind, parang i-rewind yung mindset mo. Parang nakakatakot, no? Kasi parang naka-hardwire ka na everyday kung ano yung mga gagawin mo para ma-complete mo yung mga objectives mo in a day, no? Kasi parang naisip ko, yun nga isang buong araw mo na ginawa mo na lahat ng, or binuhos mo lahat ng strength mo sa loob ng araw na yun. At the end of the day, sasabihin mo, meron pa akong hindi nagawa eh. May kulang pa rin. Hindi ko na kompleto yung lahat, hindi mo na kompleto yung task o kung ano man, lagi ka may naiwan. Baka ganun ka. Tapos yung magre-relax ka pa, parang dapat ginagawa ko. Hindi naman sa wala akong regret kasi kasama ko kayo, sobrang saya. After ilang years, may isang dekada, ngayon lang natin nagawa ulit yun. Parang may nawirdohan lang ako habang nag-drive ako pa uwi. Parang, bakit ko naramdaman yun? Ba't ko naisip yun? Parang... Siguro kasi pabalik na tayo sa reality habang nag-drive na tayo pa uwi. May ganun din ako feeling eh. Sabi ko, shit, kailangan ko na i-program ulit sa sarili ko kung paano yung before nung trip na yun. Diba? Tama. Feeling ko nga rin ganun. Kumbaga parang nakaprogram kasi sa atin na meron tayong goal, meron kang kailangan tapusin. So parang minsan nagigilty ka kapag nagkakaroon ka ng konting downtime, di ba? O parang... I mean, deserve ba talaga natin yun? No? Dapat ko bang ginagawa to? Kaya nga. Kasi parang, hindi ka naman sa kinikriticize ng iba o kinokontra ng iba. Parang, ikaw mismo ang nakikriticize sa sarili mo eh. Parang, boy, di mo deserve pa yan. Dahil mo pang kailangan tapusin, dahil mo kailangan gawin. Mag-relax, huwag kang mag-chill. Parang, may kumukontra sa'yo, sa loob mo, sarili mo. Feeling ko, sa mga videos ng mga hustling culture din eh, no? Kakapanood natin ng gano'n para talagang na hardwire tayo. Medyo napoprogram ka. I mean, it's not bad na magkaroon ng hustling gano'n, objectives pare. Pero parang di rin nila sinabi na minsan deserve mo rin magpahinga after ng hustling gano'n. Actually, sa mga napapanood kong gano'n, halos lahat walang gano'n eh. Sa sinabing pahinga. Kumbaga parang mas okay nang maghirap ka ngayon. Tapos reap the reward at the end.
Parang ano bang tawag doon? Parang meron silang tawag doon eh. Parang, Retirement ba yan? Ano ba yan? hindi, yung delayed gratification, yung tawag nila, tol. I mean, at what point? Kaya mo masasabi, siguro pag milyones na pera mo sa bank account mo. Baka ganun, no? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin masabi. Malalaman natin yan pag dumating na yung milyones sa account natin, tol. Pero yun, pero feeling ko naman, okay yung delayed gratification na yun. Kumbaga maganda siyang isama sa mindset mo o sa discipline mo. Kasi sabi nga nila, kung mag-e-enjoy ka ngayon, excuse me, yung suffering, dun sa the end, pasok siya sa lahat ng ng aspeto eh, kahit sa discipline mo sa sarili mo, sa pagkain mo, sa ginagawa mo, lahat eh. Kung ngayon, halimbawa, ni-enjoy mo lahat ng pagkain, wala kang disiplina, lahat ng, kung ano-ano lang, lahat ng gusto mong kainin, kinakain mo, wala kayong tipong, or meron akong Friday lang, dito ako magkakain ng medyo, tapos buong week, disiplinado ka. So, kung ini-enjoy mo lang siya ngayon, pagdating mo dun sa edad na dun magpapasukan yung mga epekto nun. Sakit-sakit eh, di ba? So, parang dun ko siya, yun yung naiisip ko sa kanya, yung delayed gratification ngayon pa lang. Gawin mo na yung, tiisin mo na yung hirap, yung struggle. Gawin mo na lahat ng, nung mahihirap na bagay. Then, saka mo reap yung benefits. Napapaisip lang ako. On the latter part ng buhay mo. Well, for siguro context na lang din para sa mga nanonood. Yung minarinate kaya ni Leonard doon sa trip natin na Sangyup, yung maalat, di mo may balik sa atin yun. Ang alat kasi. Diba mga lalaki pare, parang nagluluto, tansyang tansyang lalaki lang. Ano yun? Bakit sa kanya parang masyadong masculine ata yung pagtatansya niya doon? Okay, lagyan, gawa ng asin. Okay na to. Ay na, lalaki ako eh. Hindi ako magaganto. Naisip, no? Kinang ina mo, Leonard. Fuck you. May sinabi ka kanina yung lahat take ng time para mag-check ng cellphone, mag-check sa pamilya nila na naiiwan. Yun yung napansin ko sa mga doon kasi sa lugar, walang signal. So lahat kami walang data. Perfect siya para sa, ano bang tawag sa ganun to? Cleansing mo sa sa gadgets, sa social media mo parang Wala talagang signal. Ewan ko kung lahat ng network ka, kami. Ako TM ako eh. TM ka din ba? Smart. Wala ka ding... Meron, wala ka may data doon eh. So smart, shout out to you. Ang galing. Ako TM, sila Globe. Wala kami signal. Tapos pwede ka mag-rent ng wifi. Parang 100 pesos per whole day. Isa-isang tao yun. Kaso, mahal. Yung uupa mong wifi, siguro mga 50 meters away. So, doon sa pwesto namin, sa kubo namin, hindi siya umaabot. Pero rin siya eh. Okay nga eh. Sabi nga ni Medrick, di ba, parang, ayos yan. At least walang magsi-cellphone. Magkwentuhan lang tayo. Napalitan naman lahat. Babanding lang talaga. Pero makikita mo pa rin from time to time, itatayo, pupunta rin sa may signal. Or meron sila doon na parang piso net, pero wifi. Tangestig na yun, tol eh. Huhulugan mo 5 piso, 30 minutes, tapos ilalagin mo lang. Okay na. Sa mga galang remote na lugar, parang okay yung business na yun. Kasi yun, ginawa ko rin naman siya nung madaling araw or gabi na, patulog na kami. Tumawag lang ako sa amin. Feeling ko okay yung ganun. Kaya makikita mo sa kusina yung mga nag-withdrawal. Kasi hindi makapag-scroll. Nakakatuwa kasi isipin mo, ngayon lang ulit natin siya nagawa. Kita mo yung pagiging responsible ng mga tropa. Parang kahit ganun sila kagagago, kaliligalig, kita mo yung pagiging lalaki, no? Yung head of the family talaga. Kahit sabi mong, pag nakasama nyo kasi yung mga yun, parang bata, parang mga siraulo. May ingay, maligalig. Wala kang makikita na parang yung trip na yun, kahit sabihin natin hindi siya mamahalin na trip, magastos pa rin. Kasi, gano'n naman talaga. Pero, ang gusto ko sabihin na parang, ang laki rin ng sakripisyo natin isa-isa doon, no? Not just the money, hindi rin yung effort, pero yung thought na may iniiwan ka sa bahay na responsibilidad.
No? Parang nakakatakot, no? Parang iiwan mo yung responsibilidad mo for just a day. Parang nakakakonsensya Yun din. nga yung ano yun nga yung nakakatuwa doon na parang nakita mo sila na nag-e-enjoy lahat. Oo. Na parang carefree, biglang may makikita mo biglang lalabas. Tapos mag-check ng phone or magko-call or parang, teka, pause muna sa kulitan. Check ko muna yung mga responsibilidad kong naiwan doon. Kung businessman yon, trabaho o pamilya. Stig lang kasi parang hindi mo may isip yun ng mga bata tayo sa atin eh. Parang tangina ngayon, isipin mo lahat sila panay ganun ng galawan. So, nakakatuwa. Makakita na ganun yung mga kapatid natin, mga bros natin. Feeling ko, kahit hindi nila sabihin, may parang nag-rewire lang sa mga utak nitong mga tropa natin. May something na-loose yung screw na onde. Kasi masyado mahigpit ka na everyday. Grind ka, work, ganun, family. I mean, hindi man lang masama yun, pero feeling ko, na-relax din sila no? Ito laging happy naman lahat. I mean... Oo naman, kita naman eh. Kita naman eh. Ramdam naman eh. Masaya lahat. Kahit sabihin natin ganun lang. Pero yun nga, parang di natin siya magagawa every weekend. I mean, once a year. Pero kung lagi kasi parang nonsense na rin, Oo. Hindi mo na ma-enjoy eh. Oo, ngayon. Doon mo masasabi na parang or parang matitake for granted mo na yung mga pag gano'n eh, parang kasi laging masarap, laging masaya, no? So, pwede. talagang kailangan mo talaga everyday mag-hustle ka. Grind mo everyday, focus ka lang. At least once a year meron tayong So, parang once a year, no? parang Mag-lose lang. Parang prize siya eh, no? Oo. Okay din. Okay yun Okay yung naisip mo na yun. Oo, tama. Feeling ko kung walang masyadong tao doon, parang feeling ko magiging mangyari sa atin parang purge eh. Kung magagawin doon, no? Buti na lang bala ko nga sana tao. doon, akala ko kasi talaga magiging kami lang, talagang magiging empty yung resort. O meron man dalawa, tatlo lang. Family lang, tahimik lang din. Bala ko, ang naiisip ko, lalakaran namin yung ikutin namin yung lugar. Kasi malaki. House, doon lang, ikot-ikot kami. Para makapag-take din ng mga B-roll o kung ano man. Sarap. Pang content. Hindi namin nagawa kasi dahil tao. Ayaw naman namin magmukhang weirdo doon. Hindi naman sa may pakialam kung sasabihin nila. Kaya lang, ayaw din namin makaabala. Di ba? Baka... Ewan ko, siguro sanay na rin tayo sa mga ewan ko kasi sa generation natin, dati uso yung mga away, ganun. Iwas din kami kasi marami rin kasi nagiinom doon. Hindi natin alam kung sino yung mga kasama natin. Yeah. So parang doon lang tayo sa pwesto natin. Hindi na tayo masyado nag-explore din. Parang safety lang din. Kasi iwas sa bahala. Doon nga tayo para masaya. Control din lahat. Pati yung mga sinasabi. Oo. Hindi naman sa pigil na pigil kami. Nagkukulitan pa rin. Tapos medyo may mga katarantaduhan sinasabi about sa, halimbawa, may maririnig kaming nakakatawa. Ayan, medyo pagtatawanan namin. Pero hindi na to the point na mag-trigger kami na ng ibang tao para mabuisit o magalit sa amin. Parang, alam mo yun, parang magkukupal ka, magpapakita ka ng superiority, pero ang totoo nun, parang nagiging ka lang naman. Nagkukupal ka, sakit sa ulo, di ba? Hindi na. Dati kasi may mga ganong eksena ako, mga ganong point. Sila hindi tumababait sila talaga. Pero, gago sa gago, pero hindi na ginagawa yan. Yun yung namin ngayon, parang may controlled na sa pagdating sa manners. Mas pinipiling makisama. Sa away and shit. Mas pinipiling umintindi. Kasi may makulit yung mga geng sa tabi, kuha ng gamit sa amin, parang hindi naman sa okay lang yun. Kaso yung way kasi nila ng pag wala parang sa mga batang geng-geng ngayon. bawas yung medyo parang mababa yung respect. Alam mo yun. May isa akong example. Yung isa, yung pinakaunang, hihingi lang siya ng plastic cup. Ang problema yun, gusto mo 10 pa yung kunin mo. Gusto mo kunin mo na lahat yan eh. Ang saan lang doon, lumapit siya sa lamesa, lumapit siya sa amin, andun siya sa lamesa, hawak niya na yung baso, tapos sabi niya, kuya pa isa, tol, bigyan mo ng konting, magkaroon ka ng, may yan eh, merong, ano man tawag sa ganong, parang may distance na. may threshold yan eh. Doon ka muna sa labas nun, sabihin mo,
Boss, kuya, sir, pwede po bang maka-arbor ng isang ano? Tangin mo, binanata namin nun. Ay, sorry. Siya, andun na siya sa, namin, sa teritoryo ba? Kumbaga kung mga leon kami, pinasok niya ng teritoryo namin, doon na siya, tapos hawak niya na yung gamit, tsaka siya nagpaalam. Di ko alam, mabalit na bagay lang naman, pero, di ba, tingin nyo, parang medyo, yun eh. Feeling ko kulang sila sa mga nakikiramdam no? Kung malakas talaga sila o saan man silang galing, ghetto shit. Ako sa akin, No? kung sa 10 years ago natin, yung mga 20s natin, yung mga antingin ko sa mga ganong bata o tao, mga hindi pa nasasapok sa ilong yun, tol eh. Tingin mo? Diba? Ah, Kasi kulang, mag-attitude ka ng ganyan, hindi ka pa nag-google ibig sabihin, hindi ka pa nasusuntok ng matindi. Pero feeling ko nakikiramdam din sila. Dapat lang. Kakatakot natin, lalaki natin eh. Hindi, nakikiramdam yung mga yun. Siguro lang talaga, gang shit motherfucker. Alam mo yung, dumating na naman tayo sa ganong punto nung teenager tayo, nakala mo hindi ka tinatabla ng kahit ano, parang hindi ka takot sa kahit kanino. Kala mo Kahit lang mas yun. matanda sa'yo, parang, ang pakialam sa'yo. Mo, kayang-kaya kita. Pero sa totoo nun, pag isang bigay lang sa inyo, puking ina, lumpo ka dyan eh. Feeling ko kasi pag tumatanda ka, mas dumadami yung, mga bagay na something to lose, pare, no? Kasi mga bata tayo, parang there's nothing to lose. Alam mo, meron ako. Putang ina, kaya akong mapagsabayan. At saka isa pa, nag-gain tayo ng wisdom Ay, dun sa, mula dun sa mga yun. experiences Oo. na naranasan natin eh. Nagkupal ka, yung consequence na napulot mo, puta, nagulpi ka, or may nawala sa'yo dahil sa ginawa nyo, o meron kang napahamak na kasama mo. So, natuto ka na. Nagkaroon ka ng wisdom na hindi ko na uulitin yun kasi ayoko nang may madama, ayoko may mawala sa akin, ayoko magulpi. Diba? Feeling ko, ayun yung, bukod sa sinabi mo, pangalawa, ayun yung isang factor. Kaya habang umiidad ka, naiisip mo na habaan yung pasensya mo, umintindi. Diba? Kaysa mag-react based on your emotions. Kumbaga, ngayon, pag meron ka na experience or meron nangyayari sa'yo or tinatrato ka ng mga ibang tao na hindi pasok sa panlasa mo or tingin mo disrespectful, hindi ka na nagre-react based on emotions. Iniisip mo na muna. Oo. Diba? Kaya ingat kayo mga geng-geng. Ingat kayo kung sino kaya niyang banggain. Marami na kami nabangga. Hindi na. Kumbaga lang, respect lang. Mas matanda man sa'yo, mas bata man sa'yo, kahit kami, mas bata sa amin. Respeto pa rin. Kumbaga, yun yung number, ako para sa akin, yun yung number one, code. Kumbaga, dun magsisimula kasi lahat sa respect Kung marunong ka respect, kahit saan ka mapunta, tol, diba? Magkakaroon ka ng kasundo, magkakaroon ka ng kaibigan, magigain ka, magbe-benefit ka in some way or form. Kung marunong ka respeto, di ba? Tsaka may napansin ako doon, pre. Sa bawat generations na nandun, iba-ibang grupo, so iba-ibang generation. Parang may napansin ako doon, pre, na itong generation na to maglalabas ng ganitong gamit, speaker, isa naman, ganun din, mag-iingay din sila. Feeling ko talaga ang Pinoy, kahit anong generation, di nawawala ang flex culture. Ma-flex ang Pinoy, no? Oo. Doon ko lang nabase sa beach. Pero syempre makikita mo yung sa kalsada yung mga... Pero ang kulit nyo nga ikaw, si Mark, talagang pag medyo napapalakas yung music, kahit malakas yung kasakabila, ito na mo. Kaya pa, hinaan mo. May respect kami kasi. Good yun, proud ako doon. Proud ako sa kanila pag sa mga ganong klaseng bagay. Kasi hindi lahat ganon Kumbaga, yun nga sinasabi mo pag yung flex na yun, kung iba yun, lakasan mo pa. Oo. Kailangan lamang tayo, kailangan mas angat tayo. Oo. Mas maingay yung ate, mas rinig. Pero ramdam ko, para lahat tayo mainit nun. Parang wag lang may kakanti sa atin. Mga panahon na yun, no? Hindi tayo mainit. Hindi ako mainit. Hindi naman mainit. Para pag may kumante, tangina. Pero ready. Ready lang pala yung Oo. term. Oo. Kumbaga lang, aware tayo, conscious tayo. Conscious nga tayo lahat, nakapansin ko Except si Rod. Si Rod lalaman kasi yung... Laging innocent girl yun Yung girl. Yung Disney princess namin kasi yan. Pero lahat Kahit si Medrick titrip ba yun, tol? Oo, di ba? Ako hindi. Nangihiram man. Kasi parang fault ulit na ganyan. Sabi ko, hindi. Mainit daw. Sabi ko, wala yun.
Ano lang yun. Yan mo sila. Okay lang yun. Okay lang. Hihingi lang naman ng kung ano. Hiram lang. Kala ko nantitrip to. Parang nantitrip kasi parang meron naman silang ihawan dun. Ba't hiniram pa yun sa atin? Wala sila uling? Yung pala wala uling, tol. Naubusan sila, Ginamit yung uling natin. Naubusan Kaya sila. doon nag-ihaw ng isda, oh. Weird. Ang weird lang. Weird lang ng mga batang to. Yung kami dati, dumating kami sa punto na walang-wala, nag-outing, pero wala talaga. As in, limitado. Talaga? Pero yung uling, hindi tayo nangingi ng ganun, boy. Necessity yun sa swimming eh. 5 piso lang yun dati panahon natin Baka mamahalan sa 20. 30. Siguro, mga nakakamotor ata sila, baka hirap din sa estate. Tang-ina naman, 5 pisong uling lang, nahirapan pa sa pagdala. Tapos narapalood nila to, yung next nilang outing, nagdala ng isang sako ang puta. Namigay. Oy, sino gusto paihaw dyan? Dito kami. Mag-iihaw kayo, hindi, ito uling sa inyo na to. Yung mga nakakasama namin nakaraan, nagagalit. Sabi, hindi namin uling. Pero seryoso, ang saya. Ang saya pala nung gano'n. Nung meron kang isang araw na i-dedicate mo sa yung mga talagang bros mo. Sa term kasi ngayon, bros. Kami kasi dati. Pre lang yung tol, yun talaga yung baga, talagang totoong kaibigan. Cringy man or cliche man pakinggan. Kaibigan. Legit na yung tipong alam lahat ng baho mo pero walang judgment. Kukupaling ka pero tanggap ka. 100%. Feeling ko, kaya ako rin talagang gustong i-push din na every year. Siguro may ganun tayo, no? Wala. Feeling ko nakataas ng testosterone. Hindi natin ganun feel, pero parang may ganun feeling na be with your bros na kahit once a year. I mean, it's healthy din sa utak. Ganun. Tingin mo, kailangan ng isang lalaki yun. I mean, bawat isang lalaki, kailangan nila ng bros or circle of bros. Kumbaga, tingin mo necessity ba yun? Importante ba yun sa pagiging lalaki nila sa bahay? Sa Or sa buhay ngayon, nila? sa naranasan ko, parang feeling ko, kasi yearly, nakikita naman tayo, pero madalang din. Pero yung kahapon talaga, iba yun. Iba yung ganung feeling. Kaya masasabi ko, feeling ko kailangan ko yun. Every year. Hindi yung paglabas lang. Yung tipong pagkakaroon talaga ng circle of brothers or brotherhood na kahit 2 lang kayo, 3, 4, 5. Small circle lang. Tingin mo, kailangan ba na isang lalaki yun? Oo naman. Sa buhay. Kumbaga, ang pinapoint out ko lang is, required ba? Oo. Necessity, ganun. Ikaw ba, masasabi mo ba lahat ng lalaki, nasasabi nila lahat ng shit nila sa asawa nila? Kesa sa mga circle of bros nila? Or sa magulang. Or sa magulang nila? Mas nakakaalam lagi yung mga bros Totoo yan. Ako tingin ko, sobrang importante siya. Sobrang laking factor siya. Dapat nga, required talaga siya. Dapat. Kumbaga, dapat meron kang at least 1 or 2 na tao na sobrang mapagkakatiwalaan mo. At least yun lang. Kahit konti lang. Walang problema. Kahit di madami. Pero pinaka-solid talaga yung kahit yung 2 na yun or 3 na yun. Yun talaga yung tipong hindi naman natin masasabing 1 call away pero yun yung point. Kasi yung 1 call away, sobrang naman yun parang given na yun sa isang circle of bros, no? Pero yung 3 na yun or yung 2 na yun, or kahit isa lang na brother, yung tipong talagang highs and lows. Alam mo yun? Or more on lows kaysa sa highs. Yung tipong mas celebrate or mas sasamahan ka dun sa mga moments na down ka, frustrated ka, depressed ka, anxious ka, kesa yun sa celebration ng wins. Mas kasama mo siya sa mga losses kesa sa wins, di ba? Ako para sa akin, importante yun, tol. Kasi isipin mo, kung grind ka lang ng grind, regardless para kanino, kung para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Tangina, malaking bagay yun kasi darating ka sa point na mauubos ka ma-exhaust lahat ng resources mo, mafu-frustrate ka kasi wala kang mahugot, wala kang mabunot. Tapos bilang lalaki, hindi ka pwedeng magreklamo sa pamilya mo kasi pag nagreklamo ka, Ay, naka. lahat ng ginawa mo na yon, pinaghirapan mo, burado yun.
once na nagsabi ka na, pagod na ako, ayoko na. Pero ang totoo naman nun, pagod ka lang ngayon. Bukas naman paggising mo ulit, papasok ka ulit or magtatrabaho, maginegosyo ka ulit. Di ba? Pero hindi mo pa yun sabihin yun. Pwede mo ba sabihin sa asawa mo yun? Pagod na ako, ayoko na. No. Pwede mo sabihin, pero ang consequence nun, tol, Ikaw, lagi ka palit nun, pre. Oo, di ba? Sa nanay mo, kahit sabihin natin mabait ang nanay mo, hindi mo pwedeng sabihin kasi maaawa sa nanay mo, magiging burden pa sa kanya yun, nakawawa namin anak ko, iintindihin ka pa. Bastas pa yung nanay mo sa'yo, syempre hindi mo sasabihin sa kanya yun, di ba? So para sa akin, importante na meron ka nung may bro ka na, tol, ayoko, papagod na ako, nasasawa na ako sa buhay na to, ayoko nang gumising bukas. Feeling ko kasi parang, yung ngayon, yung mga, lalo na yung mga influencer din na mga nagsasabi na grind, yung work on yourself, ganun. Okay yun para sa akin eh. Pero minsan, be a member, belong to your member, be a... Totoo yan, tol. Be one of your kids, di ba? Parang ganun, community or maliit na circle man yan, parang, it's something pa rin eh, no? No man's in an island talaga. Oo, tol, totoo yan. Sobrang cliche man nun, bata pa lang tayo, yung lagi sinasabi. Pero totoo yun. Totoo yun na... Feeling ko, kaya tayo nilagay dito eh. Para magsama-sama eh. Sabihin man natin, hindi mo man kasundo lahat, hindi naman kasi mangyayari yun. Pero, at least one or two or ilang maliit na circle man yan, kailangan. As in, para sa akin, required siya na magkaroon parang ganun. Hindi man lagi kailangan mo kasama lagi. Totoo. Kailangan mo, fight your own battles pa rin, di ba? Kasi yun naman talaga yung reality. Yung tipong yung kaibigan mo, kahit saan taon mo hindi makita, pero pag nagkita kayo, alam mo yun, walang tampuhan na. Hindi ka nagparamdam. Pag nagkita kayo, tol, long time no see. Diba? Kamusta? Yun yung ibig ko sabihin. Tapos yung tipong, hindi mo lang kasama pag nagsiselebrate ka ng mga panalo mo. Pero mas andyan siya kapag mas kailangan mo yung sa mga times na nagmamatter talaga. Mas kailangan mo ng makikinig. Kailangan mo ng may maririnig. Diba? Ako pare, lagi ko ini-expect palang sama-sama ulit yung mga kaibigan natin. Gusto ko lagi para makakarinig ako ng mga good news, mga ganun, mga balita sa inyo. Pero may hindi naman not so good news. Diba? Parang dun din. Hindi ko naman parang, KJ yan. Di ba may mga ganung grupo, sabi, KJ yan, lagi na lang may problema, ganun. Pero parang feeling ko pag sa atin, pag may problema, parang gusto ko mas pag-usapan natin. Totoo. Parang after nitong session na to, pagkikita natin, okay ka na paglabas. Or din minsan at least magkakaroon ka ng isipin. May isipin ka na, tama ba yung sinabi ni Gian sa akin? Pasok ba sa akin yun? Or tama ba yung sinabi ni Rod sa akin? Ma-apply ko ba yun? Okay yun. Yun talaga, yun yung purpose nun eh. Kasi kung sariling thoughts mo lang yung pagbabasihan mo, wala kang pupuntahan dyan, tol. Ano ka nyan? Goodbye Philippines ka nyan. Goodbye Bading. Boom! Goodbye Bading! Boom! Sa jeep. Hindi, pero sabi sa akin ng mga iba nating kaibigan kahapon na parang medyo maingay daw. Masaya, pero hindi rin daw nagkaroon ng time to like seriously talk. I mean, sabi ko siguro baka it's not the time. Parang feeling ko And it's the place. And the place siguro kasi ang pangyari ng place. Pero it's not the time din siguro. Siguro gusto lang tayo mag-have fun. No? Pero yun, siguro kung gugustuhin natin na talagang isolated, yung mga kapag talk tayo in peace, kumbaga magkakaroon tayo ng time ng kulitan, tapos meron time ng tahimik, mga pag-open up lahat, parang bull session, di ba? Feeling ko maganda yung better planning yan. Dapat, doon tayo sa lugar na tapos may preparation din sa budget. Tayo lang nandun. Oo. Tsaka budget. Siyempre, lahat may responsibility. Lahat merong bills to pay. Lahat merong kanya-kanyang gasto. So, malaking factor na dapat i-consider yun. Pero yun nga, ang point is, as a public place tayo So, hindi tayo pwedeng magalit or mainis dahil maingay. Hanap tayong private place next time kung gusto talaga natin yung serenity. Feeling ko mas better yung mga ganun. Oo naman. Kaso, sabi nga, di ba, mas maganda, mas mahal. Mas valuable. Kailangan natin Kaya siguro grind tayo this year, mga bros. Tapos pag time na ulit may ganong outing and shit or ganong pagkikita, no?
Medyo malaki ang budget, pwede mag all in. Totoo. Pero di tayo tinatipid sa pagkain. Ang sarap ng mga pagkain natin. Sarap. Meron tayong sinigang na salmon. Galing sa Dali. Hindi sponsored Pero alam niyo yung binibenta sa Dali na frozen salmon belly, sinigang ng tropa. Mga tinapon ng ibang bansa yun Tapos rinipak lang Tapos pagdating ni Medrick, nagpabili siya ng tambakol. Sarap nun. Iniyaw na. Sarap yun. Ginamit pa marinate ata yung sa manok, no? Tangina. Sa pinag-uusapan natin ngayon, gusto lang namin mag-reach out dun sa mga bros din dyan. At saka mga sis na din. So sa mga men, women na experience nung adversities. Lahat naman tayo merong ganun may struggle, may difficulties. So kumbaga kung wala kayong mahanap or walang nakikinig sa inyo, andito kami. As cliche as it sounds, as cringy as it sounds, kumbaga yun yung community na tinatry naming i-build. Hindi lang basta men's health, kumbaga in general. Kahit geng-geng ka pa, okay ka lang sa amin. And try nyo maging parang maging open dun sa mga bros nyo or sa mga pinaka-close nyo sis. Di ko kasi masabi sa babae, tol, kasi hindi ko alam yung diskarte nila pagdating sa sisterhood, yung tropahan ng babae. Ang mga sa kakilala ko kasi dyan, yung mga ma-issue Iba sila yung mga plastikan. Iba sila. Ako yun yung mga sa experience ko lang to. Hindi ko sinasabing lahat ng babae Kaya makakapagsalita ako para sa mga lalaki. So para sa mga bros natin dyan, kayang-kaya niyan. Kumbaga, lang yan. Pagsubok lang yan. Challenge lang yan. Dapat nga ma-excite ka, di ba? Pag may challenge. Kasi sigurado, may balik na matindi yan. Huwag kayo mahiyang mag-open up. Pero, take note, mag-open up kayo. Piliin nyo yung mga taong mag-open up kayo. Huwag nyo sabihin sa lahat. Huwag nyo i-post sa social media. Matik yun. I-judge na agad kayo. Dadagdag pa yun sa ikaka-anxiety nyo, ikaka-depress nyo. Kasi siyempre kung ano sasabihin sa inyo. Fuck social media. Joke lang. Social media. Meta. Well, fuck you, Meta. Tapos, kung ano-anong sasabihin na ida-down ka. So, piliin natin. Matuto tayo mag-open up. Pero be masculine about it pa rin. Kumbaga, piliin nyo yung mga kaibigan nyo sasabihan. Kasi hindi lahat yan gustong marinig yung mga ganong bagay. May mga, or feeling ko nga mas marami yung walang pakialam Feeling ko, hindi siya instantly na malalaman. Parang through the years mo na siya malalaman kung gano'ng katagal mo na yung friend na yun. Yung experience nyo na magkasama. Doon ka makapag-evaluate. Siguro, okay din yung kasabihan nila. Sinasabi nila na parang, the more you grow old, the less the friends you have. Siguro kasi na-evaluate mo na Sino pwede mo i-cut? Wala kang silbi dito Naiiwan lang yung talagang quality. Yun yung mga tipo kasi na pag dumaan ka na doon sa pag andun ka na sa downhill ka na, pababa ka, magkakalasan yan. Maraming magkakalasan dyan kasi wala na silang mapapala sa'yo Wala na silang benefit Kumbaga, teka, sasamahan ko to baka mahila pa ako pababa na ito. So kung sino yung magsistay sa panahon ng kagipitan, then stay. Yun yung magandang kasama rin kapag andun ka na ulit pagbalik mo sa sa tuktok. Anyway, yun lang naman ang gusto nating message para sa session na to. Talagang bukod sa mag-share ng experience namin ng outing, Episode 4, baby. Maging ambassador ng men's mental health. Feeling ko gusto ko maging ambassador din ng anti-geng-geng Anti-geng-geng, pwede rin naman. Ambassador ng anti-geng-geng. Susuntukan sa BGC dyan. Dito tayo. Huwag nyo kawawa yung mga guard boy, tatrabaho lang yan. Puta, binabantayan na nga nila yung lugar Puta, nyo pa, ginugulo nyo pa. Pero yun nga, gusto lang namin i-promote yung
mga bagay na hindi masyadong nabibigyang importansya Yes. sa mga kalalakihan. At sa mga kababaihan, hindi naman tayo namimili ng gender. Sa sangkabadingan, kung meron din, at sangkatomboyan, di ba? Feel free to let us know. Message, comment kung meron kayong opinions, meron kayong suggestions na mga gusto nyong i-topic or pag-usapan. Siguro ang session na to ay hanggang dito na lang muna. Episode 4, baby! Shout out sa episode 4. Stay tuned. Kuya Indot. Ay, Kuya Indot na lang. Ay, Kuya Indo. Si Kuya Indo, shout out. Ayan. At respect sa lahat ng mga nagka-grind na lalaki dyan. Respect, bra. Saludo sa inyo. Stay true to yourselves. And lagi kayo magpe-pray. Hanggang dito na lang muna, guys. Whoop, whoop. Whoop, whoop.